Naglutangan ng iba't ibang pangalang posible maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sino sa mga kaalyado ng mga Duterte ang maugong na magiging katandem ni VP Sara? Apat sa malalapit na kaalyado ng pamilya Duterte ang tinitignang posibleng maging katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Unahin na natin si Senator Amy Marcos na kahapon pa nga umugong yung Sara-Amy na tandem for 2028. Nariyan din yung posibilidad daw ng VP Sara at Senator Marcoleta tandem. Nariyan din yung VP Sara at Senator Bongo tandem. At yung isa pang tambalang tinitingnang posible daw ay yung VP Sara at Senator Robin Padilla tandem. Pero mismo si Senator Padilla nung nakausap natin, ang sinasabi niya, ang pinupush niya talaga kahit saan siya pumunta ay yung Sara-Amy. Dahil nga naniniwala daw siya na panahon na para sa girl power sa 2028 presidential elections. Pero kung isang Duterte supporter ang tatanungin, gaya ni Attorney Jimmy Bondoc, tingin niya mas maayos o mas maganda na si Senator Robin Padilla yung maging katandem ni VP Sara. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag at paliwanag kaugnay niyan. Loyalty is the most precious commodity, no? And Robin has exhibited that. Makikita rin po natin talaga yung power ng sinseridad at yung talagang willingness to fight even for the uncomfortable issues, no? He has taken on very sensitive issues such as gender issues and divorce, constitutional change. At Mean, sino ang nagsusulong na maging running mate ni VP Sara, sina Senator Marcoleta o Bongo? Jiggy, si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na ngayon ay chairman ng Partido Reforma ang nagsusulong ng Sara Marcoleta tandem sa 2028 presidential elections. Maaga pa pero nagbigay na siya ng suporta kay VP Sara dahil naipakita na raw nito ang kakayahan niya na harapin yung mahihirap na issue na may humility para tanggapin yung mga political realities. May disiplina rin daw si VP Sara, no, na isa sa mga traits na hinahanap nila para nga daw maibalik yung public trust sa ating mga government institutions. Ang dala naman daw ni Senator Marcoleta ay yung kanyang malalim na experience sa politika at malinaw na prinsipyo. Kaya nga kung matutuloy daw itong Sara Marcoleta tandem ay magiging bridge daw ito para sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pero bukod dyan, nakausap ko rin si Senator Bongo dun sa possibility na baka siya naman ang pwedeng tumakbong katandem o maging VP ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Lalo't siya ang pinakamalapit, alam naman natin, pinakamalapit sa pamilya Duterte at kung maaalala mo, Jiggy, tumakbo na rin siya bilang presidente at vice-presidente noong 2021. Yun nga lang, nag-back out siya. So narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipino sa Pilipino po naman po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, isa naman po ang ating layunin dito na makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. At Mean, sa ibang mga partido ay meron na bang pambato na umuusbong para sa 2028 elections? Alam naman natin, Jiggy, isa sa hinihintay natin yung United Opposition. Pero alam din natin na until now, they are in the process of choosing kung sino yung kanilang mamanikin for 2028 presidential elections. Bagamat ang Liberal Party member at dating Budget Secretary na si Abad ay sinasabi nga niya na may mga pangalan na silang minumungkahi kung sino-sino yung pwedeng maging pambato itong si Butch Abad. At kung ang Duterte Bloc ay open sa dalawang babae o girl power sa 2028 presidential elections, bukas din daw ang United Opposition na dalawang babae ang pupuno sa kanilang presidential at vice presidential tandem. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Secretary Butch Abad. Siyempre si VP Lenny, no? Si Senator Risa, si Senator Bam, si Senator Kiko, nandun din si Congresswoman Laila De Lima at si Congressman Diokno, si Shell Diokno. At of course, nandun si Senate President Drilon. Marami pa yung nakikitang pwede pagpilian. Pero pagdating sa dulo niyan, gusto namin dalawa lang ang maglalaban.
Jiggy, but wait, there's more. Meron pang lumulutang na Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem na sinuggest ng isang political analyst sa isang interview. So, kinuha ko si Senator Erwin Tulfo para mag-react dyan dahil sinasabi na kung matutuloy daw yung Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem na yan, malakas daw yan para at kayang banggain yung tandem ni VP Sara Duterte. Pero ang sabi ni Senator Erwin, mukhang panaginip lang daw yung tandem na yan at wala raw siyang balak tumakbo for higher office. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Chigi. Kung napag-usapan namin, they don't have plans to run for higher office. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Leni, tsaka papayag. Pero for now, ang dami dyan, ang dami siguro makikita. Jiggy, sa ngayon, ang mas gusto daw ng magkapatid na Erwin at Raffy Tulfo ay tumakbo for re-election sa Senate. So far, no plans of running for higher office. So yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.